So yan, magandang gabi sa inyo pong lahat. Ayan. Ito yung ito yung dati ko na po na ipapakita na dignum bakal. So ayan. Kasi pag sinasabing dignum bakal, ibig sabihin dignum, ibig sabihin yung katawan matigas. Kaya tinawag na dignum. So ang ng digno ang bisa po nito. Mainam po ito sa sa mga matalas umaga ito. Pero sa sa pumuputok, hindi po natin masabi sa pumuputok kung kaya nitong dipinsahan yung sarili sa magtatangan sa kanya. Ito po yung dignum po yan, dignum bakal. Ayan. Kaya lang po siya, hindi po siya bakal. Ito po ay kahoy. So ayan. Ang po nito siya, yung bang ambisa niya mainam siya sa mga matalas. Napaka-pistig niya talaga. Pero pagdating ko sa mga pumuputok, sabi ko, hindi po nasusubok ito sa mga pumuputok. Ito po yung dinatawag na dignum bakal. Mainam na na pangkarga. Tsaka yung mga ganito bibihira lang po ito na nagkakaroon ng ganito classic kahoy na tawag na dignum. So ayan, siya maganda siyang gamit. Yan, pwede rin po ito pangkarga sa mga bao na pangdipinsa, tapos sa mga garapa. Ayan, napakain na po nitong gamit, yung ganito pong klase na gamit dignum bakal. At saka karamihan po kasi marinig po natin yung mga natawag ng dignum yung karamihan po natin marinig, dignum guma, dignum lang, yan, dignum, yung kulay itim, yan. Yun lang yung pero yung dignum bakal, bibihira po yan, bibihira po ma-vlog yan, yung ganito po klase. Tsaka bibihira po yung may mga ganito na gamit. So, napakainam niyang gamit sa mga pandipinsa. Yan, kaya lang hindi po siya po pwede sa mga hindi siya po pwede sa mga barang, kulam, mga palipadangin, tigalpo, tapik o dura. Ayan, hindi po siya obra. Sapagkat yung mga ganito ito po ay mga pandipinsa. Ayan, pandipinsa po siya. Ibig sabihin, pagdating mo sa mga matatalas, yan, sa matulis, yan, kaya niyang dipinsahan yung magtatangan sa kanya sa ganitong klase na tinatawag na lihim or tinatawag na agimat na rin Yan, sapagkat yung iba po nito sa hindi po nakakala, yung iba po nito kasi pagka ito po malaki, ginagawa po itong pendant, ginagawa pong cross. Yung ganito po klase yan, ginagawang cross to na nilalagyan ng kaunting dekorasyon yung yung cross na ginagawa So napakainam niya na gamit yung ganito pong klase na dignum na kahoy. Yan. Kasi ang karamihan po mga tulad yung mga dignum goma, yan, parang na po yan parang common. Pero ang po nito hindi naman po pwede na sasabihin lang po natin na tested ito sa mga matalas. Siyempre, kailangan natin itong subukan kung talagang pupwede nga siya sa matalas. Ayan. Kung talagang uubra siya sa matalas. Kung kaya niyang dipinsahan yung tao na magtatangan sa kanya. Pero ito, papaunawa ko po sa inyo. Ito naman po kasi ito po ay material. So kapag ito po kakargahan po ito ng spiritual yung dasal. So kinakailangan siyang kargahan para maging maging malakas ang kanyang bisa. Ayan.
ito ang nangangailangan ng spiritual. Pero ang spiritual hindi nangangailangan ng material. Ito lang ang nangangailangan para siya maging malakas ang kanyang bisa. Pero yung spiritual, ibig sabihin yung spiritual, hindi ko nakakalam, yung mga orasyon o mga Latin, hindi na po kailangan ng material sapagkat ayun na po yan. Yan po yung lihim po ng salita po ng ating pong Panginoon. So, pero ganun pa man sa mga antingiros, pinagkukumbine po niyan yung spiritual at saka material. Lalong-lalo na po kapag gumagawa po ng mga gamit. Yan. Kailangan niyang combine spiritual at saka material. Yan. O pwede, spiritual lang. Pero hindi po pwede na material lang. Ibig sabihin, kailangan sa mga ganito kung halimbawa mayroon pong mga natawag na mga mutya or agimat na mga ganito, kinakailangan po yan kinakargahan para pumasok yung basbas sa kanya para siya maging sagrado. Yan, para ang kanyang bisa ay talagang 100%. So mabisa siya kapag siya ay natawag na konsagra o konsagrahin ito yung mga ganito. Ito, mayroon na po itong bisa sapagkat ito po kasi ay kaligasa. Pero kinakailangan pa rin po ito kargahan ng orasyon para maging malakas ang kanya pong bisa. So ito po ang nangangailangan ng spiritual, yung ganitong klase. So ayan, napakainam niya po na gamit sa mga matatalas. So ayan, titistingin ko po ito kung talagang siya sa matalas. Talagang hindi man natin po pwede sabihin lang na siya sa matalas lang. Siyempre, sabi nga kailangan makita talagang tunay. Pero ito, nakakasigurado po ko na legit po ito. Ito pong dignum bakal. Kakaunti na nga lang po yan dahil sa kagawa po natin ng gamit. Ayan, nababawasan natin, nakakarga natin. So, kaya, kukunti na lang. Pero ganun pa man, yan, mayroon pa rin naman. Ayan, napakainam niya po sa talas. Ayan. So, ayan, dignum bakal. Ayan, talaga napakainam niya. So, ayan. So, ito po yung ayan, wala pong laman yan. Lagay ko lang po rito. Pasok ko po rito. So, ito po yung samurai. So, ayan. Para patunayan ko po sa inyo na talagang siya. Paano siya? Mainam siya sa talas. Yan. Paano nga siya siya sa talas sa twisted siya sa talas. So ayan ayan, dignum bakal. So ayan kaya lang, siyempre, ito huwag nyo pong gagawin yan kapag wala pong basbas. Kailangan po, kung alam mo, mayroon po kayong mga ganitong gamit, kailangan pabasbasan nyo, pakonsagran nyo muna. Yan. Para maging mabisa ang inyo pong gamit. Ibang tiwala po kayo sa inyong gamit kapag inyo po yan na pakonsagra. Marami naman po mga
mga may kakayahan magkonsagra po ng mga gamit. Yan po, ninyo po ipakonsagra ang mga gamit para po maging sagrado o tinatawag na banal. Yan, sa mga naniniwala po, tinatawag ng mga bertol ng kalikasan. So, yan. God bless po sa ating pong lahat.